Hello po sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories. Share ko lang po yung unforgettable at nakakakilabot na experience namin ng mga kapatid ko sa favorite park namin noong high school pa lang ako. Ako po si Ami, 27 years old na ngayon. Although sobrang tagal na yun, pero fresh na fresh pa rin sa memory ko yung nangyari sa amin that time. Around 2 PM yun, and as far as I can remember, walang pasok yun. Pinayagan kami ni na mami mamasyal sa Eco Park na paborito kong tambayan noon. Maganda siya actually, pero that time under renovation pa ang park para mas lalong gumanda at nang maka-attract ng mga namamasyal. Nasa likod kasi ito ng simbahan at private school, kaya mas maraming tao ang nakakapunta at tumatambay doon, lalo na after martial class. Aware naman kami na inaayos pa ang park, pero open naman siya para sa mga gustong tumambay doon. Gustong gusto ko sa park na yun, besides sa mga alagang hype doon at food stall, ay marami din daw mga misteryo sa park na yun na kilalang kilala sa lugar, at yung bangka na pwede mong gamitin para mamasyal. Kasi sa park na yun may ilog, at yung pinakadulo nun is kumukonekta sa dam. May bayad yung paggamit ng bangka, pero dahil walang bantay that time, kami lang ng mga kapatid ko ang nandoon sa park. As in, walang ibang tao ang naroroon kundi kaming tatlo lang. Kaya sinubukan namin yung bangka. May tulay sa gitna ng ilog na kumukonekta sa dalawang barangay. Sa kabilang side is yung may subdivision, at dun sa isa naman ay yung main road kung saan andun lahat ng establishment, especially yung simbahan at school. Nung namamangka na kami, napansin na lang namin na parang nag-iiba-ihip ng hangin, at yung sa part ng ilog na pupuntahan namin ay palalim ng palalim. Bakas sa mga mukha namin ang takot at pangamba na baka di na kami makabalik sa pinanggalingan namin. Sinubukan namin magsagwan pabalik, pero parang hindi kami makaalis. Para bang may humahatak sa bangka namin at dinadala kami palayo. Palapit na kami ng palapit sa tulay, which is, sa pagkakaalam namin, ay malalim na talaga yun. Hindi na namin alam ang gagawin, at hindi rin kami makakilos nang dahil masyado na mauga ang bangka dahil sa agos ng ilog. Nataranta na mga kapatid ko kasi mga bata pa sila, elementary pa lang sila, at ako ang pinakamatanda na kasama nila. Sumisigaw na kami nun at humihingi ng tulong, pero parang walang makarinig sa amin dahil malayo mga bahay doon sa area na yun. Nagsimula na rin umiyak ang mga kapatid ko kasi iniisip nila na may buhaya rin dun. Naalala ko pa, sabi ng kapatid kong babae na ayaw na daw niya doon. Nang malapit na kami pumailalim sa tulay, may nakita kami na isang batang lalaki na kulot ang buhok. Nakasuot ito ng puting shirt at shirt na tumatakbo papalapit sa tulay na galing simbahan. Pumangga ang bangka namin sa isang sementong sumusuporta sa tulay, kaya kahit papano ay huminto ang bangka namin. Iniabot niya yung kamay niya doon sa railing ng tulay. Sinabi niya sa amin na piliting abutin daw ang kamay niya kahit gaano kataas yung tulay. Pinasampa ko yung kapatid ko sa balikat ko para may angat sila, para maabot nila yung kamay ng bata.
Hindi ko napansin yung isura ng bata na tumulong sa amin. At hindi na ako gaano nag-focus sa mukha niya dahil iniisip ko na kailangan makaalis mga kapatid ko sa bangka. Nung makasampa ng mga kapatid ko sa tulay, naiiwan ako mag-isa sa bangka. Hindi ko na magawang abutin mga kamay nila dahil pagod na katawan ko. Nagkasugat-sugat pa ako. Gawa ng pagkapit ko sa semento na nagsusuporta sa tulay para lang pigilan yung bangka sa pagsunod sa agos ng ilog habang sumasampa sa balikat ko yung mga kapatid ko. Sabi ng bata sa akin na pilitin ko daw abutin yung kamay ng mga kapatid ko. Kaya ang ginawa ko ay inakit ko yung semento kahit masugatan pa ako para lang maabot ko yung mga kamay ng mga kapatid ko. At nang makaakit na ako, sa wakas ay nakita namin na bumilis yung daloy ng tubig sa ilog na naging dahilan para tangayin yung bangka. Magpapasalamat na sana kaming tatlo dun sa bata, pero nung lumingon na kami sa kanya ay laking gulat na lang namin nang hindi na namin siya makita. Lumamig yung ihip ng hangin at nagtaasan mga balahibo ng buong katawan namin. As in, hindi namin nakitang muli siya doon sa lugar na yun o naglakad man lang palayo. Dapat ay mapapansin pa namin siya na naglalakad palayo dahil nasa gitnang part na kami ng tulay. Nagmamadali kaming pumunta sa may simbahan para in just case na maabutan namin siya. Pero sarado ang simbahan at yung school ay hindi rin bukas dahil alam kong walang pasok nun. Walang kahit sinong tao ang makita doon. Umuwi agad kami ng mga kapatid ko at nangako kami na hindi na kami sasakay ng bangka. Laking pasasalamat na lang namin na hindi kami napaano at dahil sa bata na yun ay nakaalis kami sa lugar na yun. Mula nun, hindi na kami bumalik sa lugar na yun. Marami din kasi kami naririnig na mga misteryo sa Eco Park na yun. Ilang taon na din ang lumipas at nagkaedad na kami. Pero hanggang ngayon ay hindi man lang namin maalala kung ano ang itsura niya. Ang natatandaan lang namin ay yung suot niya na damit at yung brown na kulot na buhok. At isa pa, ang hindi namin maintindihan, yung time na nililigtas kami ng bata na yun, ay mas maliit pa siya sa mga kapatid ko. Kaya ang pinagtataka namin, paano niya kinaya yung mga kapatid ko na mas malaki pa sa kanya. Kamusta kayong lahat? Isang munting promotional video break tungkol sa bago kong YouTube channel na ginawa na pinangalanan kong Karimlan Urban Legends. Sana ay mag-subscribe at paki-turn on ang notification para updated ka kung sakaling may bagong animated horror stories video ang aking YouTube channel. Opo, tungkol naman po siya sa mga urban legend. Meron na kami nagawa na kwento tungkol kay Hanako-san. Sana maibigan nyo rin ito at maligayang bagong taon sa lahat. Salamat. Hi Mr. M. Nais ko po sana magkwento tungkol sa naranasan ko nung kami nagbakasyon sa Aklan noong Disyembre. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Oway. Taga Batangas po pala kami. Bale, napagdesisyonan po namin pamilya na magbakasyon doon. Pahirapan pa kumuha ng ticket kasi Christmas season na nga. Noong dumating na kami sa Aklan, may sumundo sa amin, kakilala ni Papa, si Tito Obet. Dinala muna kami ni Tito Obet sa bahay nila. Dahil anong oras na,
Mga sakto 8:00, kaya doon na lang daw muna kami magpalipas ng gabi. Medyo nakakapagtaka lang kasi halos lahat ng tao ay nakatingin sa amin nung dumating kami. Baka siguro dahil dayo kami. Maliit lang ang bahay na Tito Obet kasi syempre probinsya, kubo ang bahay. Nilatagan kami ng banig sa sala, pero ang mama at papa ko sa kabilang kwarto natulog. Kasama ko matulog yung kapatid kong babae na si Maria, pero tulog agad dahil mahaba ang biyahe. Pero ako nagsa-cellphone kasi mahilig talaga ako magpuyat. Di ko na malayan na 11:00 na pala. Gusto ko umihi sana, pero sa labas pa ang banyo eh. Nakakatamad na lumabas pag ganong oras, kaya itutulog ko na lang sana. Di pa natagalan, siguro mga 11:28, may kumatok sa pinto. Sinilip ko sa may butas ng kahoy. May bata, siguro mga 8-10 taong gulang na. Kinausap ko siya, pero di ko binuksan ang pintuan. Bakit, Toy? Anong oras na? Sina Tito Obet mahanap mo? Sabi ko sa bata, pero di naman sumagot. Tinawag ko ulit, pero walang sumagot. Kaya bumalik na lang ako sa higaan namin. Di ako nakatulog, kaya nag-cellphone na lang ako ulit. Maya-maya, may kumatok ulit. Pero ngayon, nainis na ako. Kasi mga 12:00 na, nakaka-istorbo na. Sinilip ko ulit, pero this time, may kasama ang bata. Malaking lalaki. Siguro mga 5'8" to 5'9" ang taas nito. Di ko maaninag masyado kasi nga madilim. Nainis na ako at napalakas ng kaunti ang pagsabi ko. Toy, anong oras na rin Kung si Tito Obet ang hanap nyo, ay tulog na sila. Bumalik na lang kayo bukas. Wala na namang sumagot, pero may kumatok. Siguro nanluloko itong dalawa. Di ko pinansin. Pero kumatok ulit. Ay, bisit ka. Sumagot ka. Bubuksan ko sana ang pintuan nang may humawak sa likuran ko. Si Tita Inday, na asawa ni Tito Obet. Huwag mong bubuksan ang pinto. Huwag mong pansinin yan. Kasi hindi yan tao. Mga maligno. Anong oras na? Gising pa rin kayo? Ang sabi ni Tito. Tito, may 2 tao sa pinto. Kanina pa di ako makatulog. Sambit ko kay Tito. Diyos ko po, anong tsura? Babae ba? Bata ba? O lalaki? Pinatulog na lang ako nila Tito. Ang sabi ay pag-usapan na lang daw namin bukas. Doon ko nga po nalaman na ang bata parang nakita ko ay ang namatay na anak ni na Tito Obet at Tita Inday. Ang sabi nila ay kinuha daw ito ng maligno. Tulad ng nangyari sa akin, ganun rin daw ang nangyari sa anak nila bago ito mawala sa katinuan at mamatay. Pero binuksan ng anak nila ang pinto. Mabuti na lang at di ko binuksan ang pinto. Salamat kay Tita. Siguro kung nabuksan ko ang pinto ay isa na ako sa mga nakuha ng malignong yun. Kinaumagahan, hinatid kami sa resort at pinaalalahanan kami kung may kumatok man daw sa gabi ay wag na wag namin bubuksan ang pinto, lalo na kung hindi magsasalita ng tao po. Hindi ko akalain na totoo pala yung mga maligno. Hanggang sa ngayon ay natatakot pa rin ako na magbukas ng pinto tuwing may kakatok.
Shoutout kay Ma'am Jane Cruz. Ang sabi ni Olkem Super, sleep paralysis po yung nangyari sa pangalawang kwento. Ganyan na ganyan din nangyari sa akin, may itim na dumadagan. Sa akin sumisigaw ka na, walang lumalabas ng boses. Nagdasal din ako noon kaya biglang nawala. Powerful talaga ang dasal. By the way, pa-shoutout loads. Shoutout kay Mape de Lima de la Cruz from Catanduanes. Then shoutout din kay Faith Emma Martin. Then shoutout din kay Chiray. Ang sabi ni Ultraman 471, hi po, pa-shoutout po. Hindi po ako nakaranas ng shoutout. Kahit isang beses lang po. Salamat. Yan, shoutout kay Ultraman 471. Ang komento naman ni Eddie Abara, sana ma-shoutout ako sa next upload ng idol. Lagi akong nakabang sa bagong upload. Ganda. Maraming salamat. Then, shoutout kay Blackpink. Pa-shoutout po, palagi po akong nanonood sa mga videos mo. Yun lang po. Then, shoutout kay Yogot C Tutorial. Then, ang last ay kay Ren's Post. Shoutout sa iyo, Ren's Post. Sana po paki-subscribe naman po yung bago kong YouTube channel, ang Caribbean Urban Legend. Lagi ko na lang po yung link sa description or session na lang po yung name. At maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat!